Ano pa ang ginawa mo sa kapwa mo Ilocano? Ako, Ilocano ako. Lahat ng nakikita kong pagkakamali ng iyong gobyerno, linalabas ko sa social media. Magandang tanghali mga kabisdak. Hirap na ho si Panfilo Lacson kung paano pagtakpan ang kasinungalingan ni Bongbong Marcos sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, paglilimas, kaliwat kanang nakawan sa kanyang pamamahala. Lahat na yata ng kasinungalingan ginawa na ho ni Panfilo Lacson, pero ngayon napaka-obvious na ho ng kanyang mga ginawa. Mantakin mo, yung bagong palusot, ginagamit lang daw si BBM. Kamakailan, tama na daw, enough is enough na daw. Hindi naniniwala kay Orly Gutesa. Nung lumabas si Saldico kumanta, hindi na naman naniwala kay Saldico, anak ng kagawang talaga. Hirap eh. Nagsilayasan na nga ho yung mga gabinete ni Bubuim, nilayasan na siya. Pero ito, talagang pinipilit pa rin nila salbahin ang pagkakawatan ni Bongbong Marcos na siyang dahilan sa kaliwat ka ng dilubyo na nangyayari sa bansang ito. Baha dito, baha doon. 3 araw po na rally na ginawa ng maraming Pilipino, hindi lang Iglesia ni Cristo, pati dyan sa EDSA. Nagulantang po ang buong mundo sa mga pangyayari. Yung last nga ho ng mga pasabog, itong patungkol sa mga banat ni Senator Amy Marcos na di umano'y talagang singhot to the max ang first family. Mga kababayan ko, pag-usapan rin po natin itong isang Ilocano na sumugod sa EDSA na talagang nakaduro po siya dito ha. Wala nang iba kung sinong dinuro yan, si Bubuim. Galit na galit yung isang Ilocano na si Harold Respecio. Sumugod po dyan sa EDSA at sinigaw po niyang walang solid north. Wala naman talagang solid north eh. Solid snort meron. Pero solid north wala. Anak mo yung kamuti talaga oh. At pag-usapan rin po natin yung mga mainit na tagpo ng kilos protesta dyan sa EDSA. Police at rallyista nagkagirian. Yung pinagtatalunan po nila yung isang sasakyan na merong LED na pwedeng ipipli yung mga pangyayari. Takot na po yung police sa mga kilos protesta. Meron daw November 30, kaso mga kaliwang grupo, kayo na lang, mga animal kayo. Anyway, para sa akin, naging successful naman po overall yung kilos protesta. Pero ang gusto kasi nating mangyari, dapat bumaba na sa pwesto itong si Bongbong Marcos. Malay natin, talagang makonsensya itong hinayupak na ito. Kaso nga lang, paano makukonsensya ito? Talagang batak na batak. Hoy, palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Abangan niyo po kami mamaya alas 2 ng hapon sa Berada Aguila. Alas 2 hanggang alas 3 sa Berada Aguila YouTube channel. Suportahan po natin. Araw-araw po yan. At mabuhay po tayong lahat. Okay. Pag-usapan na po agad natin itong banat ni Panfilo Lacson. Mga palusot ba, no? Cover up. Yan ang pinakamagandang word na pwede nating maihambing or ma-describe sa ginagawa ho ngayon ni Panfilo Lacson. Wala na po, bagsak na po kasi ang administrasyong Marcos. At hindi na po ito kayang isalba pa, kaliwat ka ng kilos protesta, kaliwat ka ng mga pasabog ng mga personalidad. Hindi na ho, hirap na hirap. Kahit gumastos po kayo ng bilyon-bilyon, wala na. Durog na po kayo sa mamamayang Pilipino. At kita naman kasi may ebidensya at resulta ho sa nangyayaring kabulastugan sa gobyernong ito. Kaya naman itong si Panfilo Lacson, putang ina, ang dami-dami po niyang mga cover up. Ang dami-dami niyang palusot. Hindi ko po maintindihan saan ba papanig itong si Lacson. Aba ho,
Kung pera-pera lang, siyempre papanig yan sa mafia dyan sa Palacio de Polvoron. Pero kung ikaw ay gusto mong Pilipino, magserbisyo ka, malamang sa malamang, wala kang gagawing cover up. Wala kang gagawing pagtatakip sa katotohanan. At hayaan mo, akusang lalabas ang ebidensya na nagtuturo sa mga totoong mastermind sa korupsyon. Alam na po natin yan, Lacson. Alam na po yan ng taong bayan. Pero pinipilit pa rin po ngayon ni Panfilo Lacson magkaroon ng cover up, gumawa ng script, baka sakaling makalusot. Putang ina nyo. Hindi na kayo makalusot, wala nang maniwala sa inyo, animal. May maniniwala yung mga durugista, ayan. Di ba? Lacson, pakinggan natin, oh. Isiniwalat ni Senador Ping Lacson ang sinabi sa kanya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na ginamit umano ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagsingit ng 100 bilyong piso sa 2025 budget. Dalawang undersecretary na gumamit umano ng pangalan ng Pangulo ang pinangalanan ni Lacson. Saksi si Maki Pulido. Ginamit lang ang pangalan ng Pangulo. Yan daw ang ibinunyag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kay Senate President Pro Temp at Blue Ribbon Chairman Ping Lacson kaugnay sa ilang akusasyon ni dating Congressman Zaldico. Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. Ang sabi kasi ni Ko sa isang video, si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos umano na magsingit ng 100 bilyong piso sa 2025 General Appropriations Act nang umabot ito sa BICAM. Ang 25% niyan o 25 billion pesos napunta raw sa Pangulo nang maaprubahan ng budget. Ayon kay Ko, i-deliver pa raw ang pera sa North at South Forbes Park at sa bahay sa Aguado malapit sa Malacanang. Nang busisiin ni Lacson ng budget, nakita raw niyang totoo ang ipinasok na 100 billion pesos. Nakita rin daw ito ni Senator Win Gatchalian, Chairman ng Finance Committee. Pero sabi raw ni Bernardo kay Lacson, ilang opisyal ang gumamit ng pangalan ng Pangulo para paikutin si Ko. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Now, Yusek Trigib Olivar. Other personal. Okay, stop muna tayo dyan. Alam mo, Lacson, double standard ka. Ang ina, wala na, bistado na kayo. Bakit pinick up nyo yung sinabi ni Saldico na itong dalawang personalidad ang tumawag at nag-instruct sa kanya na kumpirmado nga, no? Na nagsabi si BBM na magkaroon ng insertion 100 million, hindi naman 100 million, billion yan. Alam ko 100 billion, di ba? Bakit sa News 5 100 million? Billion. Alam ko 100 billion yung sinabi ni ni Saldico, pero diyan 1 million, 100 million lang. Okay, anyway, it doesn't matter diyan sa figures. Kasi billion tayo, million sila. Pinabababa nila. Anong sense? Yung sinasabi mo na ginagamit lang itong si Lacson, itong si Olivar at Bersamin na ginagamit nila yung pangalan ni Bongbong Marcos para paikutin si Saldico. Ganon yung point niya dyan. Gusto niyang palabasin. Walang kinalaman si Bongbong, nagamit lamang ang pangalan niya para magkaroon ng billion-billion na insertion. Hindi ako naniniwala dyan. No. Kasi kung hindi ka naniniwala, kung ikaw galit ka kay Saldico, hindi ka naniniwala sa mga pinagsasabi, pero bakit gumawa ka ng kwento ngayon na itong si Olivar ay Bersamin at Bersamin ay ginamit lang si BBM? Igang gagaling yung impormasyon na yan, yung dalawang personalidad na yan sa sinasabi ni Saldico na itong mga to ay kumontak sa kanya at pinakonfirm nga ho kung totoo yung sinabi.
kinonfirm din ng Secretary ng Department of Finance na si Amina na nag-resign na nga ho. At mismong si Martin Romualdez kaya nag-confirm kay Saldico na totoo, utos ng hari yan. Di ba? So ngayon, ibig sabihin nito, itong si Olaybar Bersamin, napaikot din niya si Martin Romualdez, anak ng kagwang sa Lacson. At ngayon, at least ngayon, inamin rin ni Lacson na meron talagang insertion na nag-uutos galing palasyo. 100 billion yan. Putang inang 100 million lang daw. So saan ang gagaling yung impormasyon na yan? Galing rin nga sa Saldico, pinick up ninyo. So sa makatwid, yung mga pinagsasabi ni Saldico, mga pasabog ni Saldico ay totoo. Dahil inamin ho mismo ninyo na mayroong ganyang insertion. So ang gusto nyo lang palabasin, walang kasalanan si Bubuim. Dahil pinapaikot lang ng dalawang oplok na ito, ang tanga naman. Kinonfirm din ni Saldico kay Amina, kay Martin Romualdez. Sinabi rin, di ba? Sabi nga ni Martin Romualdez, wala tayo kung ano yung sasabihin ng hari, masusunod po yun, di ba sabi ni Saldico. So ngayon, pinipilit ho ninyo magkaroon ng pagtatakip. Hindi na kaya. Akala ko ba hindi ka naniniwala kay Saldico? Pero bakit yung mga sinasabi ni Saldico napipick up ninyo? Pati yung mga personalidad na nababanggit ni Saldico, napipick up din ninyo. So pinatunayan nyo tuloy ngayon na si Saldico ay nagsasabi ng totoo na nagdi-deliver ng mga malita-malitang pera at king of kickbacks ay si BBM. Na nagpa-insert, king of insertion ay si Bubuim. Kasi kung ikaw, ordinaryong tao, hindi ka marunong maghimay-himay, baka mapaniwala nga ni Lacson na nagamit lang si BBM, pero hindi. Narinig pa nga ni Saldico, di ba? Na yung naiwan na parang, ano ba yun? Yung envelope hugis buhaya. Sinabi pa nga ni BBM na, maiwan na lang ang lahat, wag lang yung parang bag ba yun? O bag na, leader ba yun? Wag lang yung bag na yun. Kasi nandun yung insertion na bilyon-bilyon. Tapos ngayon, pinipilit ni Lacson linisin si Bongbong Marcos. Malabo na para sa akin, hindi na eh. Kasi yung mga impormasyon din ni Lacson ay galing lang din sa mga sinasabi ni Saldico. So ngayon, ang ginamit lang nila si Bernardo para sabihin, mukhang totoo. Pero wala na. Yung pagtatakip ni Lacson, malabong-malabo na ho yan. Sige nga, tuloy na po natin. Personalities. Sinoy Undersecretary Adrian Bersamin ng Presidential Legislative Liaison Office ay apo ni Executive Secretary Lucas Bersamin, habang Undersecretary sa Department of Education si Trijiv Olayvar. Sabi pa ni Lacson, ibang ibinigay na breakdown ni Bernardo kung saan napunta ang 100 bilyon. Sa DPWH raw napunta ang 81 billion dito, habang ang natira ay napunta sa iba't ibang ahensya. Billion na, hindi million. Nasa Jimmy, billion. Pero sa News 5, million. Tuloy yun. Mula sa 81 billion, si Bernardo raw mismo ang humawak sa 52 billion. 8 billion pesos umano ang kabuuang halaga ng kickback na idineliver ni Bernardo kay Olayvar at 1 billion pesos kay dating DPWH Secretary Manny Bonoan. At least 10 deliveries. The modus that yung arrangement nila is, may tigisa silang armor van. May armor van si Yusek Olayvar, may armor van siya, magpapark sa basement ng Diamond Hotel, darating yung van driven by Olayvar, and possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, and possibly along with Adrian Bersamin. Pota, nagkabuhol-buhol na yung script ni Lacson. Wala na. Noong kumanta si Orly Gutisa, hindi siya naniniwala na may delivery. Di ba? Putak na. Hindi siya naniniwala na walang delivery. Pero ngayon, naribat na ngayon, naniniwala na siya na may delivery. Putangin na. So ngayon, may armored car daw si Olayvar. Anak kayo ng kagwang. So inaamin mo talaga
na may delivery. Ang gusto mo na lang palabasin, nagamit si Buboyem, anak ka ng kagwang ka. So tama, pinick up mo yung sinabi ni Orly Gutisa, pinick up mo rin yung sinabi ni Saldico na may deliveries ng malita-malitang pera. Ang problema nga, kung gusto nilang ililis na hindi nag-deliver doon, hindi hinatid kay Bongbong Marcos. Hindi hinatid kay Martin Romualdez. So, ibig sabihin nito, okay lang, si Buboy walang kickbacks, okay lang si Romualdez, wala eh. Kitang-kita na nga ho yung ebidensya, Lacson, di ba? Itong mali-malitang bag. Tingnan mo yung mga bag na yan, may mga marker eh. Siguro yan yung halaga ng pera, no? 30 million, yung 30 million siguro, 28.5. Yung sa dulo, kita mo yung frame, family picture ni Martin Romualdez. Grabe, ang daming pera ni Martin. Oh. Malita-malita. Ito yung deliveries na sinasabi ni Saldico. So legit. Ang gusto na lang palabasin lang na malinis si BBM. Wala kaming kinalaman dyan. Pero posible ngang mangyari yan. Walang ganun, Lacson. Kahit anong pagtatakip mo, hindi na kayang lusutan yan. Ano na, kumbaga, lantad na, no? Lantad na ang kagaguhan ni Bongbong Marcos. Na ngayon na may tinutolerate ng mga hinayupak ng mga militar, parang gusto lang nilang ipabatid, o sige, magnakaw ka lang, Bong, ubusin mo na lang yan. O, tuloy natin, o. Bakante yung armor van, park, idadrive yung isang van na puno ng pera. Ranging from 800 million hanggang 2 billion. Umabot pa raw ng 2 billion ang isang delivery dahil hindi kaagad nasundo ni Olivar. Sabi pa raw ni Bernardo, si dating Executive Secretary Bersamin ang nagtiyak na marerelease ang pondo na isiningit sa 2025 national budget. Okay, doon muna tayo sa amount, 2 billion. Lacson, di tama yung sinabi ni Orly Gutisa na nag-deliver ng malita-malitang pera. Kasi, di ba, 48 million bawat malita, sabi nga ni Gutisa, eh. May marker daw kasi. Yun daw ang pinakamalaking deliveries nila. Sa bahay ni Martin Romualdez Saldico at sa Aguada Residence sa Malacanang. So ngayon, pinatunayan na umabot ng 2 billion. Pinatunayan mo, yung mga deliveries, totoo. So ngayon, asa ka animal kang gadun ka, sinong ipapakulong natin sa mga deliveries na yan? Sa Malacanang, bahay ni Martin Romualdez. Si Duterte. Putangin na nyo. Kasi raulo kayo. Wala na, kahit anong i-cover up po ninyo. Gaya ito si Bersamin, Lucas Bersamin, no? At saka yung budget secretary. Pagkatapos pinangalanan ni Saldico, bakit nagsibitaw lang, nagsiresign sila? Iniwan nila sa ere si BBM. Baka itong mga hinayupak na ito, alisan ng bansa, no? Pupunta na kayo sa Europe, kung saan-saan, sa Netherlands, punta kayo, kakampi ni Bubuim, para hindi mahuli. Tangina, ito nga ho yung mahirap sa atin eh. Natukoy na po yung mastermind, natukoy na po yung totoong may kasalanan, tapos papatakasin lang natin. Alam niyo, malaki po ang papel ng mga militar dito. Ang problema ho, masyado man itong mga militar, parang wala na, hindi na ho nila pinagservisyohan ang taong bayan. Eh. Nagserbisyo sila sa kapakanan ni Bongbong Marcos. Pero pag tiningnan mo ho, sa ibang bansa pa yan, inaresto na yan si Bubuim eh. Tuloy oh. Sinabihan siya ni Yusek Taygib Olivar na si Secretary Bonoan asked Executive Secretary Bersamin several times, sino ba magpapacilitate itong 52 billion? Of course, isasama sa BICAM, paano ito i-release? Sino magpapacilitate? Ang sagot ni ES Bersamin sa kanya, we will take care of it. So, di namin mo rin na mayroong bilyones. We will take care of it daw. So, ibig sabihin, putangina, si Lucas Bersamin ang kumuha ng pera at ibinigay na po kay Bongbong. Putangina, little president, saan mo ibibigay yung pera? Eh, di kay Lucas Bersamin, pinapaikot mo lang, Lacson. Gusto mo lang ilihis
sa totoong mastermind ng pangungurakot, ayaw mo mapuruan si BBM, putangin mo, wala na, hindi mo na kaya yan. Sumuko ka na. Sila na raw ang bahala Mhm. kung paano ayusin yung 52 billion. Sila na raw yung bahala kung papaano ayusin yung 52 billion. Sa tingin nyo ba, maayos ba yan ni Lucas Bersamin kung walang basbas ni Bubuoy Mantangan itong Lacson na to? Lala mo, sir? Napansin din daw ni Lacson sa pagbusisi niya sa budget ang allocables o yung may pondo na pero wala pa namang proyekto. 25.2 billion pesos daw ang allocable ni dating DPWH Secretary Bunoan habang 143.5 billion ang sa House leadership. Ang tawag dito ni Lacson, bagong pork barrel. 143.5 billion. Mag-advance ng 10%. Magkano nawala sa Kaban ng Bayan? 14.35%. Right off. Nagagaling sa mga contractors. So why would the contractors advance that much kung hindi sila siguradong sila yung mangungontrata? Alam mo, Lacson, ang mga pautot mo na yan, luma na yan. Yung allocable kasi, ay ang nagsiwalat na yan si Senador Marcolita. Kinukontra mo pa eh. Tapos ngayon ginagamit mo rin. May bagong term ka, no? Ano yun? Pork barrel. Presidential pork barrel nga yan. Yung allocable ay nakalagay na yan sa National Expenditure Program. Hindi yan insertion. Yung allocable na yan. Yung allocable na yan, para talaga yan sa mga buhaya nakakampi ng gobyernong ito. Mga senador nakakampi ni Bubuim. Yan ay makukuha karamihan dyan sa unprogram funds, di ba? Nakikita mo yung mga ghost projects, saan nanggagaling yung budget. Unprogram funds, mga bugo kayo. So yung unprogram funds, yun ang tinatawag na presidential pork barrel. So kasama na talaga yung allocable na yan sa National Expenditure Program. Na itong si Lacson, nililis lang, parang sinasabi, bago may natuklasan ako. Hindi mo yan natutuklasan eh. Hindi ka lang naniwala kay Senador Marcolita. Si Senador Marcolita ang nakatuklas niyan. Ngayon, dahil inggit kang buang ka, nagpagamit ka kay Martin Romualdez at kay BBM, ito, naggaling-galingan ka para may maniwala sa'yo. It sucks, Mr. President. Ang mga ibinunyag daw ni Bernardo, kanyang isinulat at ipinadala sa Pangulo kahapon. Nang matanggap daw ng Pangulo ang handwritten statement ni Bernardo, sabi ni Lacson, nasundan na ito ng pagbitiw sa pwesto ni na dating Executive Secretary Bersamin at ni dating Budget Secretary Amena Pangandaman. Teka lang. Ayon din kay DepEd Secretary Sonny Angara, nagsumiti na rin ng resignation si Olaivar. There were resignations. Courtesy resignation is Tingnan mo putangin ang script na yan. So ngayon, si Bernardo ginamit nila ni Lacson ngayon, no? Pagko-cover up ni Bubuim. Kunyari, nagsusulat si Bernardo, sulat kamay para sa Office of the President. Paano nakarating doon? Di ba nakadetain si Bernardo? Putangin ang script na yan. So lang sinasabi ni Bernardo, may sulat pa ako. O paano? Para po kay Bubuim, baka pwedeng pakibigay na lang. Wag na. Wag mo kaming lokohin, Lacson. So, kunyari, nagsulat. So, dumating kay Bubuim. Tapos binasa ko, binigay kay Lacson. So, nagsiwalat sino? Si Lacson. Putang ina nyo. Di ba, pinadala mo po yung sulat na yan sa Office of the President. Ando na kay Bubuim opisina. Di ba ang pangunahing magsisiwalat kay si Claire Castro kasi siya man ang spokesperson. So ngayon na iba. So ang spokesperson na ni Bubuim si Lacson. Si Lacson nang nagbabasa ng sulat ni Bernardo. Binigay ng Malacanang. Anak kayo ng kamuti kayo. Huwag mo kaming paglulukuhin, Lacson. Hindi na kaya yan, Lacson, na pagtakpan pa. Sumisingaw. Singaw na singaw, mabantot na kung gulong pa, hindi na kayang ibulkit yan. Bilhan mo na ng bago. Kung sa presidente pa, putang ina, wala na yan, durog na yan, palitan na natin yan, mag-resign ka na. Huwag na natin ituloy yung pagnanakaw, Lacson. Ang puta, nabdeliveran din ito ng basura siguro, malita-malita. siya yung pimisin for firing. The president is a very kind-hearted person.
I would have suggested na tanggalin niya and then order an investigation. Otherwise, how can you insulate the president kung courtesy resignation? Tumanggi munang magbigay ng panayam si dating Executive Secretary Bersamin. Iginagalang daw niya ang prerogative o ang karapatan ng Pangulo na magpasya. Patuloy namin kinukunan ng pahayag ang apo niyang si dating Undersecretary Bersamin at dating DepEd Undersecretary Olaivar. Dati na namang sinabi ni Bunoan na wala siyang kinalaman sa mga maanumalyang transaksyon kaugnay sa flood control projects. Nag-resign daw siya para sa transparency. Nasa labas ng bansa si Bunoan para raw samahan ng kanyang asawa na magpatingin sa doktor. Sinisikap din naming makuha ang panig ni Ko. Putangin na, no, ang mga kawatan, no, kanya-kanya ng palusot patingin sa doktor. Patingin kayo sa psychiatrist, mga baliw na kayo eh. Isama nyo na si Lacson. Pag-usapan nating kapiranggot bago tayo tumawid ng ibang topic. No? Naniniwala kayo sa mga pinagsasabi ni Lacson na ginamit lang daw si BBM ng dalawang Yusik. Ito yun, oh. Ito. Ni Olaivar at Bersamin. Tangina sa akin, hindi ako naniniwala dyan. Sa cover up ni Lacson. Halata na. Sino ba tong mga to? No. So si Bersamin, apo ni Lucas, no, Executive Secretary. Si Olaivar, sino to? Sa DepEd yan. Utang DepEd, kayang paniwalain si Saldico. Tsaka si Amina, Budget Secretary, nag-usap din sila ni Saldico. Kinonfirm din. At saka si Martin Romualdez, kinonfirm din. So ngayon, ang bagong fall guy ng Marcos admin ay ito, si Olaivar at Bersamin. Baka sakali, dali pa dito si Lucas Bersamin at si Amina, yung budget secretary. So ito yung magiging mga fall guy nila para sasabihin na makatotohanan yung paggamit kay BBM. No, hindi ako naniniwala dyan. O ngayon, si Martin Romualdez din nakausap ni Saldico. Wala na. Hindi kasi sila nagtagumpay kay Saldico na gawing fall guy at gusto nilang magiging collateral damage at gusto nilang magiging sacrificial lamb. Ang problema, hindi nagkasundo dahil masyado nilang binaon itong si Saldico. At masyado nilang nilinis ang kanilang mga sarili. Pero kung ang script nila na parang dinali rin nila si Martin Romualdez, baka sakaling makaligtas itong si Bongbong Marcos. Ako sa akin lang kung ang script nila, kasama si Lacson, dinali nila si Martin Romualdez, no, at inilaglag nila si Martin Romualdez, baka sakaling may maniwala, dalawa na laglag. Si Martin Romualdez at saka si Saldico. Kaso ang problema ko ngayon, si Saldico lang yung inilaglag, si Martin Romualdez hindi man lang inimbestigahan. Ang putang ina na yan. So gustong palusutin. Sa bagay kasi, pag papunta kay Martin Romualdez na makatutok na, tumatalo naman kasi na, kaso nga lang, gino-cover up lang nila at gusto nilang pagtakpan ng todo. Kasi kung si Martin Romualdez ay madali ng tuluyan, dali rin si BBM. So magkalit-silitsi na. Ngayon, itong mga script ni Lacson, nagkabuhol-buhol na sila ngayon. Paano po nila lusutan, paano po nila i-counter yung sinasabi ni Saldico dahil hindi na po sila napagbigyan. No? Sila napagbigyan ni Saldico, binaon ho eh. Ako na, tingnan mo Kung ako naman Saldico, na alam ko, puro kasinungalingan yung sinasabi ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos na kami bahala sa iyo. Nung makikita mong binabaon ka na, putang ina, siyempre kakantaho ako. May impormasyon kang gugurgurin ka na, siyempre kakantaho ako. At napansin mo, ikaw lang yung ibabaon, nabaho siyempre kakanta na ho ako. Sino bang si Raulo? Nakasama sa sindikato, na siya lang ang magsasakripisyo, anak kayo ng kaguwang. Hindi. Total, sindikato man tayo, nagnakaw tayo ng kaban ng bayan, masaya tayo. Aba, damay-damay na. Sinira nyo yung pamilya ko, sinira nyo yung pagkatao ko. Aba, sirain ko rin kayo. Na yung mga sinasabi ngayon ni Saldico, kinukuha na rin ni Panfilo Lacson.
So putangin na ano yung sense na sinasabi ni Panpilo na ginagamit lang si BBM, puta ang layo sa katotohanan. Kasabwat, yan ang maganda yon. At least ngayon, inamin niya ni Panpilo Lacson na may bilyones na insertion na ang source niya ay si Bernardo. So ngayon, ito na yung pinakamalinaw ngayon. Legit yung sinasabi ni Saldico, may mga budget insertion. Ito yung pork barrel. Bagong pork barrel ng mga buhaya. Ang pinagtatalunan na lang natin ngayon, kung sino yung hari ng insertion, na tinukoy na ni Saldico na yung hari ng insertion ay si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Putangin na, tingnan mo ilang taon ba nagiging committee, Budget Appropriation Committee Chairman si Saldico? Mga 3 years, di ba? 3 taon yung pinakinabangan. Ngayon, naging credible siya ng 3 taon. Nagkaipitan ngayon, kumanta, hindi na siya credible. Putang ina, Lacson. Malayong-malayo na. Ito ang ginawa ng mga animal. Kasama si Boyeng, kinasuhan na nila si Saldico. Baka sakali lang ba? May maniwala pa sa kanila. Ito, pakinggan natin. Nagsampa na ng mga kaso ang Ombudsman laban sa mga dawit sa maaanomalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Ang unang nasampulan, sina dating Congressman Zaldico at mga opisyal ng DPWH Mimaropa at contractor na SunWest. Nasa frontline ng balitang niya, si JC Cosico. Dumating ang mga tauhan ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan kaninang hapon para isampa ang kauna-unahang kaso kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Kasong malversation of public funds at graft ang isinampa laban kina dating Congressman Zaldico, mga opisyal ng DPWH Mimaropa at Board of Directors na contractor na SunWest na iniuugnay rin kay Ko. Nag-ugat ang kaso sa maanumalyang 289 million pesos na road dike project sa Nauhan Oriental Mindoro. Nadiskubre noon ng DPWH at Oriental Mindoro LGU na substandard ang mga materyales na ginamit sa proyekto. They discovered that the steel sheet piles used for the dike were grossly below the required standards. These findings point to a scheme that resulted in unwarranted benefits, technical falsification, and the misuse of public funds. Inirekomenda ng Ombudsman na walang piyansa ang sinampa nilang kasong malversation dahil higit 8 million pesos daw ang pondong hindi ginamit ng tama. Naghain din sila ng motion sa Sandigan Bayan para agad i-raffle ang kaso at maglabas ng arrest warrant at hold departure order laban sa mga sangkot. We will pursue this case firmly, independently, and without fear or favor. Public funds were meant to protect communities from flooding, not to enrich officials or private contractors. Wala pang pahayag tungkol dito ang kampo ni Ko. Pero nauna na nilang sinabing hindi sila maghahain ng counter affidavit dahil na prejudge o nahusgahan na raw agad ng Ombudsman ang kaso. Bagay na itinanggi noon ni Ombudsman Boyeng Remulla. Masusundan pa raw ang mga kasong isasampa nila sa korte kaugnay na flood control scandal. Nagpapatuloy raw ang preliminary investigation at fact-finding sa iba pang kaso. Nagbabalita mo. Okay, so ngayon, ang full guy na ngayon at naging sacrificial lamb si Saldico, so tinuluyan na ho nila. So ang tanong natin, kung kinasuhan nyo si Saldico, bakit si Martin Romualdez hindi nyo sinama? Si Martin Romualdez at si Saldico, na speaker man si Martin. At hindi ho po pwedeng hindi alam ni Martin Romualdez ang pinanggagawa ni Saldico. Anak kayo ng kamuti kayo. Nangina. Ito ay maliwanag na paglilihis para sabihin ay kinasuhan na si Saldico. Ako, Saldico, ibaon mo pa. Bumanat ka pa, putang na, huwag kang tumigil, i-counter mo lahat yung mga banat sa'yo. Total, hindi naman siya mag-counter affidavit dyan sa Sandigan Bayan. Banatan mo sa social media. Bira ka ng bira sa social media. Kada may mga balita against sa'yo, gaya kay Lacson, i-rebat mo, Saldico. Para magkaalaman talaga at maglabas ka ng mga mabibigat na mga ebidensya. Hirap na hirap na
ang Marcos admin kung paano pagtakpan ang kawalang hiyaan ng mga hinayupak na ito. Kaya tayo ay the best ang nangyari noon sa rally. No? Iglesia ni Cristo, 2 araw lang. So yung tumawid kahapon, yung sa EDSA. So 3 araw. Sa akin, okay. May nangyayaring maganda sa rally, kilos protesta. Ito ay patunay na kapag magalit ang taong bayan ay wala po silang magagawa. Ano ba ang nangyayari dito sa mga rally? Alam niyo ho sa akin na naipahayag po ng Iglesia ni Cristo ang kanilang gustong mangyari. Transparency, accountability. Nabigla nga ho silang may bombshell itong si Senator Aimee. Patungkol naman ho doon sa pagiging Adictus Benedictus ng First Family. Tinamaan ho talaga sila doon. Pero yung naiwan po nandun sa EDSA, I think yung ibang nasa Iglesia ni Cristo ay dumiretso sa EDSA. Nagpatuloy sila sa rally at meron pong nangyayaring girian. Nakikita ko, no? May nangyayaring girian ho sa pagitan ng mga rallyista at kapulisan. Ako, saludo po ako sa inyo dahil nanindigan po kayo. Ang sigaw dyan sa EDSA, Marcos resign. Medyo mabigat yung sigaw dyan. Talagang natakot din. Natakot ang gobyerno sa kilos protesta na yan. Pero sana tatablan ka naman ng hiya, BBM, for delikadisa. Mag-resign ka na. Siguro narinig mo na ang galit ng taong bayan. Pag hindi ka pa mag-resign, mukhang mangyayari po yung sinabi ng kapatid mo na 68 years old ka, 68 years old yung tatay mo, nasipa kayo at baka maulit muli. So narito po yung girihan sa pagitan ng pulis at rallyista. O ito, mga didiis na po ito, nasa EDSA. Panoorin po natin yung kanilang pagtatalo. Patuwing natin niya sa MMDA. Dahil ng polis na to, patuwing natin yan sa MMDA. Yan tayo, mukha pa lang, mukhang bangag din tong polis na to. Hayaan mo yan, no? Yung kilos protesta na yan. Kung gusto mo, ipalagay mo doon sa area kung saan hindi makakaabala ng traffic. Hayaan nyo. Nagsalita, nagagalit. Kayo naman ang putang inang pulis na to eh. Akala mo naman, ikaw hindi ka ninakawan. Hindi ka ba apektado sa pagnanakaw sa kaban ng bayan? Wala kayong mga bayag, mga kapulisan. Ito, ordinaryong tao. Naghayag ng kanilang galit. Putangin na, harap-harapan na po tayong ninanakawan. Pero ikaw, nimal kang pulis ka, may kamag-anak ka, apektado ka. Binaha ka rin naman eh. Hayaan mo sana pakisama na lang. Hindi yung putang ina, nakakagigil eh. Sir, last day na namin to. Pinagbangalan kami. Wala problema po. Putang ina, bawal na ba ngayon magsigaw? Last day, hindi na pinagbigyan. Bawal na ba sumigaw? Ngayon, na mananagot itong mga kurakot. Anong bawal? Yung pangungurakot, hindi bawal. Bilyon-bilyon ninanakaw. Nakiusap na nga ho na last day. Pagbigyan mo, anak ka ng kagwang, itong mukha na itong pulis na to, oh. Wala. Basurang basura. Nakakabastos eh. Itong mga ordinaryong Pilipino, sumisigaw ng pananagutan. Pero itong hinayupak ng mga kapulisan na to, except sa mga matino, sila yung animal na mga walang hiya. Hayaan nyo magsalita, yung taong bayan. Kasama kayo dyan sa ipinaglalaban nila. May anak kayo, may asawa kayo, may kamag-anak kayo. Na alam namin, lahat tayo apektado sa pangungurakot. Ano man naman mong pagbigyan mo na lang, last day lang naman eh.
Kinabukasan, wala na. Anak kayo ng kamuti. Kaya tuloy yun. Kaya lang po namin dito, para hindi po makaharap. Karapatan na po namin ito. Galit na galit sa mga tao. Galit din po kami sa kanila. Sa amin? Hindi, galit din po kami sa nangyayaring korupsyon. Kaya nga pakiusap Putang ina, no? Ang galit ka sa korupsyon. Sabi ni Sir Og, galit na yung tao. Sabi, galit din kami sa kanila. Sabi ng, sabi ng, ni tatay, sa amin, hindi sa mga kurakot. Putang ina, kung galit ka sa mga kurakot, Sir, makisama ka dyan. Pagbigyan mo, hindi yung binabraso mo, ginigipit mo. Walang ang bayad yung mga yan. Eh. Kayong may bayad. Galing sa tax ng bayan. Yung kausap mo, yan ang nagbabayad at nagpapasahod sa'yo. Eh kung galit ka sa mga kurakot, galing na yan sa bunganga mo, galit na galit ka. Pero bakit pinagbawalan mo rin yung galit na galit sa mga kurakot? Anong sinasabi mo? Kung galit ka sa mga kurakot, hayaan mo, putang ina, galit ako sa mga kurakot. Galit sila, magkakampi kami. Hindi yan yung lumabas eh. Eh tinaboy mo. Galit na galit ka sa mga nagrarally, anak ka ng kamote ka. Banatan mo ngayon, sir. Oh. Kami sa anong gagawin namin, manahimik kami? Tatanggalin namin yung mga tao dito? simple lang po, ikikilig po namin. Makaharang naman po kayo. Bigyan nyo kami ng karapatan dito kasi gigil na yung taong bayan, sir. Hindi po kami sa Pinag-uusapan natin dito yung mga anak natin. Kaya ano ba umiral sila dyan sa pamamahala? Bo, nakatikim ka ng bubu. Galit ka eh. Oh. Putang ina, no? Di tibag ka. Pahiya ka dyan. Eh, nakasalalay itong mga anak natin. Hayaan mo lang ba yung ginagawa nila kung galit na galit ka? Kung galit na galit ka, magalit ka. Hindi yung putang ina, magagalit ka dyan. Sa mga nagrarally, kakampi mo dapat yan. Nakaharang. Eh, yung mga pulis din pala, nakaharang dyan eh. Dapat yung pulis mo yung umalis para hindi kayo makaharang. Eh, humarang kayo, hindi makadaan yung LED na dyan na sasakyan. Ay, putang ina, i-guide nyo na lang sana. Huwag na yung sasabihin mo, ituto mo sa MMDA, putang inang pulis na to, sarap sampalin. Tingnan mo. Oh, tingnan mo, sino yung nakaharang dyan? Oh, sila rin naman nakaharang mga kapulisan eh. Paano uusad yung sasakyan nila? Eh, sila rin naman pala naghaharang. Eh, dapat, tubabi muna kayo dyan mga kapulisan, padaanin nyo yung sasakyan. Ipatabi nyo rin. O, nandun naman pala. Pwede naman pala yun eh. Nakatabi na oh. Yan. Oh. O, di maayos. O, kailangan pang magtakutan. Ayun, nakatabi naman pala eh. Kailangan pang takutin na ituto yung ng jeep. Ito po yung sasakyan. Ito po yung masaklap, no? Ito po yung nakakainit, no? Kasi mismo mga kapulisan, tinutolerate ho nila yung pangungurakot. Dapat tumayo kayo sa bayan. Hindi yung tinutolerate ninyo yung pagnanakaw, hayaan yung pagnanakaw. Tama yung sinabi ni Sir, puta, may mga anak din kayo. May kinabukasan ng ating mga anak ito. Galit na kami. Bawal bang magalit sa mga kurakot? Kasi pag magalit ka, destabilizer ka, ikukulong ka, anak ng kamote. Kailangan nyo pong managot. Itong mga pulis na ito yung mga pulis na mga bulok. Hindi alam yung kanilang ipinaglalaban. Gusto lang nila na magsilbi sa mga kawatan. Putang inang buhay na to, no? Nagsilbi sa bangag, adictus benedictus. Yung taong bayan naghihirap na, yung taong bayan hindi na alam kung paano ang gagawin para makaganti sa mga kawatan. Dahil ang mga kawatan ay pinagtatakpan ng mga animal na ito. Pakinggan natin yung talumpati ng isang Ilocano na durong-duro po siya dito. Si Bibim na dinuro nito, wala namang ibang dinuro eh. Galit na galit si Sir Harold, Attorney Harold Respecio. Dumayo pa po, galing po ito ng Ilocos, no? Dumayo sa EDSA.
hindi kasi masyadong na-highlight yung EDSA. Pag tiningnan nyo po, marami rin pong tao sa sa EDSA kasi ang na-highlights lagi yung Iglesia Rally. Pakinggan natin si Harold. Attorney Harold Trespiso! Parang wrestling na, oh. Yan na, galit na, oh. Nagitilo kayo dito, ikit ko kayo mangig! Meron ba mga Ilocano dito? Meron ba mga Ilocano dito? Ako si Atty. Harold Trespiso! Totoong Ilocano. Kita nyo naman sa aking balat. At yung mga Ilocano dyan, nakikita ko kayo kahit padilim. Ngumiti nga kayo! Yan! Gabi. Ang sabi nila, meron daw solid north. Ako na mismo ang nagsasabi sa inyo, ang solid north, narito na sa EDSA! Grabe, no? Yung energy niya, no? Harold Trespiso. Walang solid north. Ang solid north nandito na sa EDSA. Galing talaga na. Alam mo, napakaganda no pakinggan itong tapang ni Harold Trespiso. Ito yung mga speaker na kailangan natin. Akala ko nga katapusan na talaga ni BBM eh. Yung mga gabing iyon. Mahiya naman kayo, Marcos, resign. Ayan. Talagang nandun na yung mga bigating personalidad na lumalaban para sa bayan. Nagkikriticize sa gobyernong Marcos. Kala ko tuloy na eh. Anong nangyari? Bakit biglang naon siya, Oh. Ako ay biyumahe pa. Papunta dito sa Maynila. At gusto kong sabihin sa inyo, ang gaganda at ang gagwapo nyo pala. Putay. May kasama pang ganun, sir. Pero iisa lang ang ating damdamin. Tama. Naskam tayong lahat. Naskam ba tayo? BBM, noong una ikaw ay nangangampanya. Love na love ka namin. Dahil sa wakas, ibabalik mo ang dignidad ng mga Ilocano. Ilang dekada, kami ay nahihiya. Correct. Dahil kapag sabihin Ilocano, Kawatan. sino ang maririnig ko ng politiko na malakas? Marcos. Norte. Marcos. At ilang mahabang panahon, kahihiyan ang aming dinadala. Kaya nung ikaw ay bumalik, binigyan mo kami ng pag-asa. Noon yun, nagpulang-pulangan kami kung ano man ang naging pagkukulang ng iyong pamilya. Hindi namin pinansin dahil inisip namin siguro hindi niya na gagawin ito. Siguro hindi niya naman gagawin yung ginawa ng tatay niya. E medyo magaling magsalita yung una, hindi ba? Napaka-articulate. Kaya lahat ng mga Ilocano sumama sa kanya. Pero hindi natin nakilain. Sabi nga ni Ivy kanina, nagkasulit pala! Ako, idol! Kaya pala, pagkatapos mong manalo, hindi ka na namin narinig. Yung Stop muna natin doon, no? Alam niyo, masakit yan sa mga Ilocano, no? Yung nangyayari ngayon. Kasi nga, oo nga naman, noon kasi, nahusgahan talaga yung mga Ilocano. Pag sinasabi mong Ilocano, Marcos, mga kawatan, yun talaga yung pagtingin. So, dekada po, bagsak yung kahihiyan ng mga Ilocano. 30 years, di ba? Noong nakipagtandem si Bongbong Marcos sa mga Duterte, nakakita sila ng liwanag, ng pag-asa na ma-redeem yung nasirang pangalan, yung nasirang trademark ng mga Ilocano. Kasi pag sinabi mo kasing Ilocano, Marcos, mga kawatan, pag magnanakaw sa kaban ng bayan, mamamatay tao, yun yung karakteristik
na naglalarawan, nagde-describe sa mga Marcoses na nagre-reflect naman sa mga Ilocano. Kaya nung nagkaroon ng pagkakataon na sumanib itong si Marcos, si BBM, sa mga Duterte, na-redeem talaga ng mga Ilocano ang kanilang identity, kanilang personalidad na ayos dahil nanalo si Bongbong. Kumbaga, yung mga paninira noon laban sa mga Marcoses sa Ilocano ay nabura at napalitan ng pag-asa at sigla. At maraming nagsasabi, ay puro pala kasinungalingan yung mga paratang sa mga Marcoses. Kaso ang problema, ang nangyari ho ngayon, ay lalo pong napatunayan tuloy na itong si mga Marcoses, mga na Ilocano, ay totoong magnanakaw sa kaban ng bayan. Gusto nasira muli ang kanilang pamilya, ang kanilang apelyido. Kaya nga agree ako dito sa sinasabi ni Senator Aimee, kahit Ilocano ka, tulungan nyo si BBM na makumbinsing mag-resign siya. Kasi kung hindi siya mag-resign, paulit-muli talagang history. Pwede siyang anytime makaladkad. Yan ang nakikita natin. Kasi ang tao galit na. May rason na para magalit. May nagsasabi, may mga ebidensya. Pinipilit lang nililihis ng mga defender ni Marcos. Pero ang katotohanan, wala na. Napunta na po kay Bongbong ang lahat. Ito, salamat tayo. May mga Ilocanong nagvo-voice out. Ito, pakinggan natin ulit. Correct. Ano ba ang ginawa mo sa kapwa mo Ilocano? Ako Ilocano ako. Lahat ng nakikita kong pagkakamali ng iyong gobyerno, nilalabas ko sa social media. Ano ang ginawa mo? Kinasuhan mo ako at pinakulong mo ako. Bukit ng manong! Nagmura na. Ang pinarami ko kanyang digay. Ba't ka na lang? Duruin mo yan, murahin mo yan. Walang iya kayong lahat. Kaya ngayon lumalabas. Pinapaligot nila na hindi kasalanan ni Marcos. Ni Bongbong Marcos. Pero bossing, sa sobrang hali mo, hindi mo na nababantayan ng tao mo. Kasalanan mo yan! Kung hindi ka gumagawa ng trabaho mo, dapat pa ba siyang manatili sa pwesto? Hindi na! Di na. Lahat ng mga Pilipino may dignidad. Lahat ng mga pinakamatatapang ay narito na. Kahit na sinong Pilipino na nakikita na binabangoy na sila ng kanilang liderato, ng kanilang presidente, hindi na sila nilerespeto. Kahit pareho pa kayo ng salita, kahit pareho pa kayo ng mainit. Pero, kung ikaw ay garapalang burak, ayaw ka na namin! Grabe, no? Marcos resign! Ayan. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sana po sa last na yugto ng pakikibaka ng Iglesia ni Cristo, sana po ganito pa rin po ang sigaw. Sana ganito na yung sigaw din. Marcos resign. Pinasuhan pala, pinakulong pala si Harold Respecio. Kailangan po natin kasi ng medyo mabigat na panawagan. Dahil yung sinasabi ni Senator Aimee na adiktos, bangang si BBM, hindi na yan nakukonsensya. Kailangan mo talaga ng bigatan ng panawagan. Marcos resign. Kasi kung tayo po ay masyadong mabait sa mga nakaupo sa palasyo, utangin na, walang mangyayari sa atin.
Di naman ho sila nagpapaalam sa atin na magnakaw. Eh. Ginagago tayo. Tinarantado tayo. Kaya saludo po ako diyan sa nagrally sa EDSA. Saludo rin tayo sa INC. Sa EDSA, saludo po ako sa inyo, ang tatapang ninyo. Talagang ang sigaw ninyo, Marcos resign, na sana sa susunod, pareho na ang ating sigaw. Marcos resign, lalo na INC, alam na ninyo, bangag na bangag si BBM. Hindi po pwede. Dapat nga, bukas na ngayon na mag-resign ka na BBM. Dapat nga ngayon, inaresto na si BBM ng mga militar. Pagkatapos narinig yung kwento ng kanyang kapatid na sa tanang buhay kasama niya yan. Paglaki hanggat sa na-exile sila. Dapat ganun. Sana nga ho. Saan kayo mga militar? Tang nagalit ng taong bayan. Pero believe po ako sa inyo na sa EDSA. Believe po ako dahil hanggang dulo lumaban sa huling araw ng kilos protesta. Pakinggan po natin muna ang balitang ito. Nagpulasa na ang puwersa ng INC pero ang Duterte supporters mas tumindi ang panawagang Marcos resign. Kasunod yan ang pasabog ni Senador Amy Marcos na drug user daw ang Pangulo. Yan ang agenda report ni Ian Maghanoy live mula sa EDSA Shrine. Ian, ano na ang sitwasyon dyan? Pinky, muli nga nagsama-sama para sa isang kilos protesta ang mga ang mga supporters ng mga Duterte dito sa kahabaan ng EDSA Ortigas northbound lane para ipanawagan ang muling pagbaba ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pwesto bilang Pangulo. Sa gitna yan ng kilos protestang isinagawa ng grupong Sambayan dito sa EDSA Ortigas ngayong Martes, matapos ang revelasyon ni Senator Amy Marcos kagabi na bumabatak ng droga ang Pangulo na kanyang kapatid. Ayon kay Sambayan Secretary General Eric Celis, hindi destabilization ang kanilang panawagan, kundi ang restoration ng konstitusyon. Ayon naman kay Mandaluyong City Police Chief Police Colonel Renan Patam, walang naipakitang permit ang grupo para magkilos protesta dito. Nakantabayan niya ang higit 100 pulis para tiyakin ang seguridad dito sa lugar at aabot daw sa 200 ang nagtipon-dipon dito sa EDSA Shrine as of 3 p.m. nang magsimulang dumating ang mga rallyista. Naasahan naman na mas kokonti na ang mga rallyista ngayong kakaunti na lang sila dahil nag-disperse na ilan sa kanila. Pinky, as of 5 p.m. ay unti-unti na nga nag-disperse ang mga pro-Duterte rallies dito sa kahabaan ng northbound lane ng EDSA Ortigas dahil nga marami sa kanila ay umuwi na. Pero sa kabila ng dispersal na yan, ilan naman sa mga rallyista coming from sa hanay nila ay pinili pa rin na magstay dahil ilan nga sa mga nakausap natin sa kanila sinabi sa atin na hindi pa rin dumarating yung sundo nila na bus para makauwi sila sa kanilang mga bahay sa Baseco Compound sa Tondo sa Maynila. Marami sa kanila ay nakasuot ng kulay green na siyang sumisimbolo ng kanilang suporta sa Duterte family. At kung mapapansin nyo nga dito sa aking likuran, sa gitna ng rush hour ay bahagya rin nagdulot ng mabagal na daloy ng trapiko yung nangyaring protesta kanina at as of this time 6:57 PM ay nabawasan na ang bilang ng mga pro-Duterte rallies na nakiisa sa naging panawagan ngayon na bumaba si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pwesto bilang Pangulo. Thank you. Maraming salamat sa iyo, Ian Maghanoy. Alam nyo, dapat talaga yan ang panawagan Marcos resign. Putang ina. Permit? Bakit ba yung mga magnanakaw, si Bongbong Marcos, Martin Romualdez Saldico, humingi ba sila ng permit para magnakaw? Di naman hindi. Tapos ngayon itong mga galit sa pangungurakot, hingaan nyo ng permit. Putang ina, hayaan nyo na lang muna yan. Para naman sa bayan yan, at least merong lumalabas. Merong nagsisigaw. So anong gagawin natin mga kapulisan? Manahimik na lamang. Minsan ito rin kasi din ang problema sa atin Mga Duterte diehard supporters hindi rin nagkakaisa. May kanya-kanyang venue. May kanya-kanyang agenda. Sana sa susunod, isa na po ang ating sigaw. Isang venue na po ang puntahan natin. Sana po sa susunod magkaisa na tayo. Kailangan sama-sama para mas malakas ang puwersa.
Yung mga differences siguro, saka na yan. Unahin muna natin yung mga nakaupo sa palasyo na mga bangag na mahusgan at mapanagot. Paano mo mapanagot? Sila nakaupo sa posisyon. Kaya ang sigaw mo talaga dyan, Marcos resign. For delicadeza, Marcos resign. At sana, Senador Amy, next time, Marcos resign na ang sigaw mo. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.